Bukod sa CCTV footage ng pag-atake ng gunman sa Resorts World Manila, pinag-aaralan ng mga pulis ang iba pang CCTV footage noong gabi ng pag-atake. Narito pong report. 4 na oras sinuyod ng mga kawani ng Southern Police District ang Resorts World Manila sa Pasay City kagabi. Nagkalat ang mga nagpapatrolyang pulis habang abala ang mga investigador sa loob. Sa pag-iikot ng mga pulis, natukoy kung saan nakuha ang labi ng 37 biktima. Ito ay sa pantry ng VIP area, high roller slot machine areas at sa CR. Ang nakalulungkot daw, may fire exit na malapit sa VIP room, pero tila hindi na raw ito naisip ng mga biktima. Yung casualties located lang into 3 main groups. Yung the VIP room, the high roller slot machines, at saka yung comfort room. When the shots were fired, siguro sa takot nila, doon na sila nagtago. And when the time comes na medyo hindi na sila makahinga because of the smoke, baka it's too late. Tapos dun sa pinakadulo, merong pintuan. Pagbukas mo ng pintuan, katabi lang nun is the fire exit. So you can say na just 1 meter from that door, they could have been free. Sa loob naman ng kwarto kung saan nagpakamatay ang gunman, isang basyo at bala mula sa isang M16 rifle ang nakuha ng mga pulis. Natukoy ng Southern Police District kung sino nagmamay-ari ng short firearm na dala ni Carlos sa pag-atake sa kasino. Base ito sa nakarehistrong pangalan para sa baril. Hindi muna nila pinangalanan ng naturang may-ari, pero nakikipag-ugnayan na raw siya sa mga pulis. Nais din nilang imbestigahan ang security deployment plan ng Resorts World para matiyak kung may pagkukulang nga ba ang pamunuan ng kasino sa insidente. Bukod sa CCTV footage ng gunman, inaalam pa ng PNP kung may iba pang mahalagang security footage na hindi nila nakikita. Sinusuri na ng IT staff ng PNP ang iba pang kuha ng CCTV. Dapat daw kasing matiyak na kumpleto at hindi tampered ang ibinigay na footage sa kanila ng Resorts World Manila. We should be given the complete CCTV footages kasi ebidensya yan eh. Pinag-aaralan ng aming IT, tinitignan ng aming IT kasi nga masyadong malaki yung file. Bam Alegre, GMA News.